Hi guys! Ngayon ay magluto ang amo kong babae ng eggplant at saka patatas. Tingnan nyo pagka-slice kasi naghugas ako ng plato at siya yung nag-slice nito. Alam nyo na yon, kapag ako ang mag-slice, ilagay ko talaga sa chopper para maging pino. Pero siya ang nag-slice kaya ganyan. At ito yung eggplant na lulutuin niya guys, yung bilog na eggplant, hindi yung mahaba. At dalawang patatas lang din ang ihahalo niya. At ito na yung masala namin, medyo okay na, ready na. Kaya ngayon ay mag-slice na ako nitong eggplant. 5 eggplant lang yung lulutuin pero ayan, sobrang laki naman. Ang pag-slice ko dito guys, di ba sa atin ay ibabad sa tubig para hindi siya maging itim. Pero dito hindi ko na siya ibabad kasi ilagay ko na siya diretso sa kaldero. Kasi ayaw ng amo ko na ibabad sa tubig kasi ma-absorb ang tubig at mahirapan pang magpatuyo. Kasi kapag magluto si madam nito guys ay pinatuyo talaga, yung oil lang yung parang sabaw. Ayaw niya na may tubig-tubig pa kaya gusto niya yung mantika lang talaga yung parang sabaw. Kung ako lang ang masunod sa pagluto ng eggplant na to, lagyan ko talaga siya ng sabaw kasi ang sarap nito kapag may sabaw tapos ipare sa kanin. Ang oras pala namin ngayon ay 10 PM na o diba sobrang late kasi katatapos lang ng night duty ng amo kong babae at ngayon ay sleeping day niya kaya whole day natutulog siya kaya ngayong gabi ay hindi na siya makakatulog kaya gusto na lang niya magluto. Nagluto kasi kami kanina ng giniling na karne at marami yung patatas na na-slice ko kaya may naiwan pang patatas dito kaya ayan, nagkadesisyon na lang si madam na magluto na din siya ng eggplant para hindi masayang yung patatas. Nilalagay na nga niya itong patatas at ako naman ang maglagay nitong eggplant. Tinanong ko nga siya dito kung okay na ba tong size ng eggplant na pagka-slice ko pero sabi niya okay na daw kahit malaki-laki kasi sabi niya sleep daw yan kapag maluto na kaya kahit malaki-laki ay okay lang daw. Sinabihan nga ako ng amo kong babae dito na wag daw masyadong pino para mas madali daw pagka-slice kasi alam niya na gusto ko nang matulog kasi sabi niya pagkatapos lang daw ng pag-slice nito ay matutulog na daw ako, siya na ang bahala kasi hindi pa daw talaga siya inantok. At habang nag-slice ako dito ay medyo napaubo yung amo kong babae at ako din naman napaubo, medyo masakit sa lalamunan kasi feeling ko sobrang anghang talaga ng niluluto niya. Kung makita niyo sobrang pula-pula yung niluluto niya. Habang busy ako dito sa pag-slice ay yung amo ko naman ay hindi iniwan yung niluluto niya, palagi niyang hinahalo kasi kapag hindi niya ihalo palagi ay mas stuck kaya nandyan lang siya pero hindi siya magpakita sa camera sabi niya kasi nakapangbahay na siya. Hindi ko na nga napakita sa inyo kanina kung anong mga spices ang nilagay niya, basta maraming spices nilagay niya. Tingnan nyo naman guys, sobrang ready ba? As in sobrang anghang nito, hindi talaga ako kakain nito guys kasi feeling ko sobrang anghang talaga. At sinabihan niya ako dito na stop daw muna sa pag-slice at videohan siya kasi maglagay daw siya nitong amchur powder or mango powder para pang paasim. Ayan guys, kung marami ako maglagay ng mga powder, mas marami talaga maglagay itong amo ko, sa kanya lang ako natuto. Char. Marami na kasi nag-bash sa akin guys na marami daw arte yung pagluto ko kasi maraming powder pero ayan guys, kay madam lang ako natuto talaga, sorry na. Pagkatapos lagyan ng mango powder ay takpan lang siya at pagkatapos after 15 minutes ay ganyan na siya guys. O tingnan nyo, maraming oil diba? At pagkatapos nito guys ay matutulog na ako at pagka umaga ay ito na ang nadatnan ko sa kusina. Ayan, luto na. At nawala yung oil, char. Hindi ko alam saan yung oil, baka kinuha ni madam. Ayan guys, thank you for watching. Bye bye.